Kumusta po kayo? Amen. Amen. Praise God. Ang title po na i-share ko sa inyo ay Who Touched Me? Okay, ready na ba kayo? Amen. Si Jairus ay leader sa synagogue, one of the leaders. Nakiusap siya kay Jesus. Basahin ko sa inyo ha ang storya. Mark 5:23 and 24. My little daughter is near death. Please come and place your hands on her, so that she may be made well and live. And verse 24. So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. Okay. So kasama ni Jesus si Jairus, ipagpe-pray ang anak ni Jairus, at maraming mga tao ang kasama niya. Marami ang nagkukumpul-kumpulan. Papunta si Jesus kina Jairus upang pagalingin ang anak niya. Pero na-interrupt ang paglalakbay nila. Na-interrupt. Bakit? Mark 5:25 and 26. And a woman was there who had suffered from bleeding for 12 years. She had borne much agony under the care of many physicians and spent all she had, and was no better but rather grew worse. Napansin ko, pag English ang verse, nakikinig kayo. Okay. So, ito palang babaeng ito, dinurugo for 12 years. Ano? Hirap na at marami nang nagastos. Naubos na ang kanyang pera sa pagpapagamot. Pero lalo pa siyang lumulubha. Isa sa mga batas ng mga Hudyo ay bawal mahipo ang babae na may monthly period. Yung lalaki pwede. Wala, hindi pa makapasok ang aking joke. Konti pa. Silang may mga mens or monthly period ay tinuturing silang ritually unclean. Unclean, ano? So, ano ibig sabihin nito? 12 years nang hindi sumasama ang babae sa public life. Kasi nag-aalala siya na baka may matouch siya o may makatouch sa kanya at yung taong yon magiging ceremonially unclean. Ano bang ibig sabihin niyang ceremonially? Ito gamit kasi ito sa yung mga seremonyas nila sa kanilang pagsamba. Of course, noon maraming mga ganun Kaya siya'y isolated. Walang nilalapitan at walang lumalapit. Ang babaeng ito ay nasa desperate situation. Wala nang maaasahang iba. Until Mark 5:27. When the woman heard about Jesus. Kindly say, heard about Jesus. When the woman heard about Jesus, she came up through the crowd behind him and touched his cloak or his garment. When she heard about Jesus, may mga tao na nasa difficult situations at maaaring they're getting hopeless na at pwedeng hindi halata. Kaya let's be kind to everyone ha. We don't even know kung ano ang kanilang dinaraanan. Just be kind. Just be mindful. Ano? Kaya you don't know what a simple request of, may I pray for you?
can do to someone. Ilan na yung nagpatotoo sa akin na meron silang pinag-pray at ang sabi nung kanila pinag-pray, salamat, gumaan ang pakiramdam ko. So may dinadala sila. Actually, everyone needs to hear about Jesus. Because many have heard about religion, but not about Jesus. They're talking about the religion, but not about Jesus. Religion does not save. Jesus saves. At ang foundation ng katuruan tungkol sa kaligtasan ay makikita natin sa Ephesians 2 verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Itong verse na to, ito po ang pundasyon ng katuruan pagpatungkol sa salvation. I-memorize nyo yan, Ephesians 2 verse 8. Sa biyaya kayo'y naligtas sa pananampalataya. Kanino? Kay Jesus. Ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, kaya miski anong ginagawa nyo na kabutihan doesn't count. Dahil ito'y kaloob ng Diyos. It can never be about you. It's a gift of God. And then verse 9 says, not by works, lest any man should boast. Ano? So, ang pagpunta pala sa langit, o ang salvation, ay pinananampalatayanan. Now, eto na ang flow. Paano, pastor, nagkakaroon ng pananampalataya? Romans 10:17. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. There. Nakita natin kung paano nagkakaroon ng faith. Ang faith ay lumalabas lang pag nakarinig ng salita. Ang faith ay hindi faith sa relihiyon. Yun ang malimit sabihin. Ano kang faith mo? Tapos ang sasabihin yung name ng religion? No. Pag sinabing faith, ito ay sa salita ng Diyos. Kaya ang nagsasabing may faith siya means may narinig siyang salita ng Diyos na kanyang pinaniwalaan at pinagtiwalaan. Ano mang ganda ng narinig na salita, kung hindi ito ayon sa Bible, hindi makakabuo ng faith. Kung ang narinig naman ay salita ng Diyos, alam mo man o hindi na yun ay salita ng Diyos, may posibilidad makabuo ng faith because faith comes from hearing and hearing the Word of God. Nakaka-follow ba kayo? Now, para magkaroon ng pananampalataya, kailangan mo nang makarinig na salita. Yan ang dapat unang gawin. Hindi ka magkakaroon ng faith nang wala kang narinig, wala kang nabasa. Kaya, again, let's read Mark 5:27. When the woman heard about Jesus, yan na, nakarinig siya. Saan galing yung faith ng babae? Wala pa namang Bible noon eh. Wala pang Bible the way we have it now. So galing ito sa kanyang narinig. At ang narinig niya ay tungkol kay Jesus, heard about Jesus. Yes, wala pang Bible noon, pero ang Bible ay nasa kanila. Ang salita ay nasa kanila. Kasalamuhan nila, kasama nilang salita. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. Ang salita ng Diyos mismo is walking with them. So ano bang narinig ng babae patungkol kay Jesus? Narinig niya na si Jesus ay nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng may sakit, at gumagawa ng himala. Yan ang narinig niya. Paano po niyo nasabi? Hindi naman po nakasulat. Kasi yun ang mga unang nangyari. Maaaring narinig niya ito sa mga taong nakasaksi. Ito po ang reason kung bakit napakadaming tao ang nag-gather around Jesus. When the woman heard about Jesus, dahil sa kanyang narinig, nakilala ng babae si Jesus. Dahil sa narinig ng babae, nakita niya ang katangian ni Jesus na na siya'y nagpapagaling. Dahil doon, nabuo ang kanyang faith kay Jesus. Uulitin ko ha, hindi ka magkakaroon ng faith
unless nakarinig ka ng salita. O may nagsabi, may nagsalita, o may nabasa ka tungkol sa katangian ni Jesus. Imagine kung walang nag-testify about Jesus. Then, walang maririnig ang babae. Pag walang narinig ang babae, di walang pananampalatayang mabubuo. Pag walang pananampalatayang mabubuo, then walang salvation. Walang maliligtas. Bakit? Kasi sa biyaya kayo naligtas sa pananampalataya. Ito ang reason kaya mahalagang may nag-share, may nagte-testify. Tingnan niyo ang sabi ng Romans 10:13 and 14. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ito na. Ngunit paano nga sila tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? Paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Paano sila makikinig kung walang mangangaral o walang mag-share? Now you will understand the importance ng nag-share, nagte-testify, nagkukwento, may nagpe-pray. Kasi kailangan silang makarinig para mabuo ang pananampalataya. Now you know kung paano nabubuo ang faith. Let's talk about this. Paano, Pastor, nalalaman kung ang narinig na salita ay bumubuo na ng faith sa puso ng nakarinig? Paano nalalaman? Ano ba ang definition ng faith? Anong definition ng faith? Hebrews 11 verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Definition ng faith yan, according sa Bible. So, malalaman mo na nabubuo ang pananampalataya sa puso ng nakikinig kapag nagkakaroon siya ng kakaibang uri ng pag-asa. Hindi basta pag-asa, ha? Ibang klaseng pag-asa. Pag-asang may katiyakan. Pag-asang may kasiguruhan. As in, nahihipo mo na kahit di mo pa nakikita, ganong uri ng pag-asa. Pag-asa na nagbibigay ng excitement. Pag-asa na ikaw ay looking forward sa a good future. Ang babaeng ito'y hopeless na. Bakit? Ubos na ang kanyang pera. Napuntahan niya ng lahat ng manggagamot. Pero, Mark 5:27, when the woman heard about Jesus, alam ba ninyo kung saan nanggagaling ang pag-asa? Yan po yung nanggagaling yun, no? Pag in-encourage kang magkakapag-asa. No! Tell them about Jesus. Kasi galing kay Jesus ang tunay na pag-asa. Tell them about Jesus. Alam mo kasi minsan, ang mga messages nagiging ano na yung bang feel good or how to be a good person. Nalilimutan na nila na ang pag-asa ay hindi galing sa paggawa mo ng kabutihan. Ang pag-asa ay nanggagaling kapag narinig nila si Jesus. When the woman heard about Jesus, nagkaroon ng pag-asa ang babae. Kung dati sa manggagamot siya umaasa, ngayon nalipat na kay Jesus ang kanyang hope. Malalaman mo kung nananampalataya ka pa, kung puno ka pa rin ng pag-asa sa bawat umaga. Listen. Hindi ka makakapanampalataya kung wala na yung hope, kung wala na yung pag-asa. Huwag mo sabihin sa akin, ikay nananampalataya, kung pagising mo sa umaga, ikaw ay discourage. Ang tunay na nananampalataya, pagising niya sa umaga, full of hope siya for a good future, na may magandang mangyayari. Ang tunay na nananampalataya ay kapag nangumusta ay sasabihin, kumusta kayo? Yan ang tunay na nananampalataya. You are looking forward sa magandang mangyayari. Kapag hindi ka na ganon, ibig sabihin, humihina na ang iyong pananampalataya. At anong dapat gawin? Again,
makinig ng salita dahil ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita. Are you there? Kumusta ka? Ikaw puno pa rin ng kakaibang pag-asa. Ikaw ba'y paggising sa umaga, excited ka pa rin ba na may magandang mangyayari? Ikaw ba'y naniniwala na yung mga hiningi mo kay Lord, tinaniman mo kay Lord, ay nagaganap kahit hindi mo nakikita? Are you that excited? Then buo pa ang iyong faith. Kasi hindi ka pwedeng magkaroon ng faith kapag nawala ang pag-asa. Because faith is the substance of things hoped for. Kaya pag ikinawawala na ng pag-asa, kapatid, magbasa, makinig ng salita. You need to hear the word kasi galing sa word ang hope, galing sa word ang faith. Are you there? O sino naniniwala siya ay pabuti ng pabuti? Okay. Yan ang una, ha? Nakikita na nabubuo ang faith kapag nagkakaroon ng kakaibang uri ng pag-asa. Ang sunod, sinasabi ang inaasahan. Mark 5:28. For she kept saying, if only I touch his garments, I will be healed. Sinasabi ang inaasahan. For she kept saying, if I only touch his garments, I will be healed. She kept saying, hindi sinabing, for she said, ha? She kept saying. Ibig sabihin, laging sinasabi. Mahalagang sinasabi ang pinapanampalatayanan. Sino ikakasal na? Alam mo, yung nag-amen, yung katabi nung ikakasal. Amen! Amen. Hiyang-hiya naman yung isa. Naman kayong ganyan. Mahalagang sinasabi pinapanampalatayanan. Sino dito ang matatanggap ng kanyang healing ngayong taong ito? Ang tagal naman, buong taon. Hindi. Pwedeng mamaya, di ba? Okay. Alam mo, malalaman yan, depende kung ano ang lagi mo sinasabi. Ano ba lagi mo sinasabi? Kaya sinisigurado kung sa kasimula-simulaan pa lamang may sinabi na kayong maganda eh. Kaya ako'y nangungumusta. Kumusta kayo? Pabuti ng pabuti. Gusto kong simulan na may sinabi kang maganda. Are you there? Ay minsan lamang natatapos na, hindi na umaabot doon sa pabanal ng pabanal. Babaguhin natin? O unahin natin? Kumusta kayo? Pabanal ng pabanal. Period. Okay. Tingnan ninyo, ha? Hindi binago ng babae ang kanyang confession. She kept saying, if only I touch his garments, I will be healed. Mahipo ko lang ang lilayan ng kanyang damit, ako'y gagaling na. May mga nagme-message sa akin, Pastor, ako pinananampalatayang maipag-pray lang po ninyo, ako gagaling na ako. Sabi ko, tunay na ma. Parang ang pagkakabigat ng berdeng binigay na rin sa akin. Pero hindi pala, mali aking unawa. Siya ang may faith hindi naman ako Masasabayan ko lang. Sige, pagpe-pray kita. Mahalagang sinasabi ang pinapanampalatayanan. Kapag hindi ka na nagsasabi ng pinapanampalatayanan mo, ibig sabihin, hindi ka na umaasa. Oo. Pag ikay tahimik lang, hindi ka na umaasa. Ayaw mo sabihin Di ba, Roma? Meron kasing mga ayaw nila sabihin, parang nahihiya sila. Hindi nila alam na yun ay bahagi ng pananampalataya. Pag sinasabi mo ang pinapanampalatayanan mo, inaasahan mo, yan ay part ng process ng pananampalataya. Hindi nabubuo ang pananampalataya kung hindi mo sinasabi. Kumusta dito ang mga pabata ng pabata? Kita mo, sasabihin mo lang, wala namang problema doon. Alam mo,
You don't look like your age. You are so young. Amen ang amen. Bakit? Kasi yun ang gusto mo, yun ang pinapanampalatayanan mo, di ba? Di ko malimutan noong ang kapatid ko sumakay yata sa tricycle sabi ng magta-tricycle saan po kayo nanay? Talaga sira ang araw. Ay, ngaling-ngaling, hindi bayadan lumakad na. Kasi yung kanyang mga deklarasyon, hindi mo tinatanggap yan. Itong itsura kong ito, mukha naman akong nanay. Okay. Dito, oo nga't ikay mother, ikay lola, pero hindi ka mukhang nanay. Di ba? Kayo naman mga bata, wag naman kayong kung kumilos, akala mo'y nanay. Tuloy natin. Take note. May nakita ko dito. Hindi niya sinasabi ang pinananampalatayanan niya sa ibang tao. Praise God. Pag nakakita ka ng tao na mag-a-agree sa faith mo, praise God. Katulad ninyo, you are trained na pag may nagsabi ng pinapanampalatayanan, nag-a-agree ka. Sinasabayan mo. Ay, ako ngayon ay matatanggap na sa trabaho. Amen. Ako'y papasa na. Amen. Naturuan tayo Pero ang babaeng ito, she is in a crowd na hindi pa naman marunong manampalataya. So, hindi niya sinasabi sa iba. Bakit? Ang mahalaga lang naman sabihin, it doesn't mean sasabihin mo sa iba. Ang mahalaga lang, ma-atter mo ang iyong faith. Kung hindi nila kayang sakyan ng faith mo, kahit ikaw na lang ang makarinig ng kino-confess mo. Basta ang mahalaga masabi mo. Kasi baka yung makakarinig, hindi nila kayang sakyan ng iyong pinananampalatayanan Mark 5:28. For she kept saying, if only I touch his garments, I will be healed. She kept saying. Ibig sabihin, hindi mo lang ito minsan sinasabi. Ito'y paulit-ulit mong sinasabi. Sino dito pagkagising sa umaga sinasabi, may magandang mangyayari. May malaking blessing na parating. At huwag kang titigil kasi ang ibig sabihin nun, ikay nananampalataya at punong-puno ka ng pag-asa. Alam mo ba before the woman heard about Jesus, wala siyang ganong uri ng pag-asa. Wala siyang, she kept saying, walang ganon. Wala siyang kukuhanan ng pag-asa. Ano kayang sinasabi niyan? Ubus na ang aking pera sa pagpapagamot talagang hindi naman nawawala sa halip na nagaling ako naman lalo pang namalma ayun ang nangyayari, yun ang nakikita Pero no, if you want to walk in faith, kailangan mong makarinig ng salita. Pangalawa, ang marinig mo salita ay tungkol about Jesus. Pangatlo, sasabihin mo yung pinananampalatayanan mo. Babaguhin mo yung una mong sinasabi. Baka dito marami pa kayong sinasabi mga negative Yung aking apoy marunong ng magkat-kat. Kailangan ay ingat na ingat tayo sa inyong salita kasi hindi mo alam, ino-oppose mo ang pinapanampalatayanan mo. Hindi mo alam, ino-oppose mo ang gustong gawin ni Lord sa'yo sa mga sinasabi mo. For she kept saying. And the question, ano ang lagi mo sinasabi? Are you describing what you feel? Kasi may mga tao, naniniwalang sila healed. Pero ang expression, aray ko. Lahat na expression. Aray ko. Pagkagising sa umaga, aray ko. Paano ka gagaling puro ka aray ko? Baguhin mo expression. Anong ipapalit? Anong ipapalit ko? Ay di, aray mo. Basta wag iyaw. Aray mo. May nabenta akong joke. Ganyan yan, pag hindi makapasa yung una, padalwa, wag kang titigil. May pakakapasok din. She kept saying,
Huwag niyong katamaran ang pagsasalita ng ayon sa inyong pananampalataya. Meron dito, ang dami dito, at kilala ko, sa galing magkwentuhan, sa daming sinasabi, mapera maganda. Pag nagchichismisan, sa daming nasasabi. Pero yung tungkol sa maganda, kakaunti. Pagka may nagsasalita ng chismis, ano ang turo ko sa inyo? Anong gagawin niyo? Ibahin ninyo ang topic. Ibahin niyo ang topic. Di ba kung ang topic, lagi ibinabalik. Ibahin mo uli. Kakahalata na yon. Nung iniba ko, hindi na ako sinasama Ayun ang mabigat. Hindi mo lang minsan sasabihin na paulit-ulit. Hindi nyo napapansin. Hindi ako makalis dito. Paulit-ulit ako. Ganyan Nalaman ko, kung gusto mong isang bagay pumasok sa puso, paulit-ulit mong sabihin. Gwapo ako. Gwapo ako. Pastor, ilang beses ko na sinabi, hindi man nangyayari. Ituloy mo pa. Ito'y mahalagang bahagi ng pananampalataya para maganap ang inaasahan. Hindi sapat na basta naniniwala ka. Sabi niya, hindi, basta ako'y naniniwala. Hindi sabihin mo, pinaniniwalaan mo. And then, pasalamatan mo ang pinagtitiwalaan mo dahil sa pinaniniwalaan mo. Salamat, Panginoong Yesus, at ang buhay ko'y pabuti ng pabuti. Salamat, Panginoong Yesus, sapagkat binibigyan mo ko ng mahabang buhay. Alam mo ga, lahat naman tayo ay nagkaka-age. Lahat yan Dito, ang biyaya, yung ikaw ay nagkaka-age, pero ang bagal ng pagbabago ng anyo. Yung gang ikaw ay 70 na, pero mukha kang 69. Yung ganon. Hindi, parang mabilis yun. Yung 70 ka na, mukha kang 50. 50 ka na, mukha kang 40. 40 ka na, mukha kang 30. 20 ka na, mukha kang 10. 10 ka na, mukha kang di ka pa pinapanganak. Pababa ng pababa tayo. Huwag mong kokontrahin ang sinabi mo nung una. Huwag mong i-describe ang nakikita mo. We don't live by what we see. We live by faith. Hindi tayo nabubuhay sa nakikita, nabubuhay tayo sa pinananampalatayanan. We walk by faith, not by... Marami nang nagdi-describe ng nangyayari. Huwag ka na sumama. Romans 4:17 says, God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Yan ang ginagawa ng ating Diyos. Tinatawag niya ang mga bagay na wala doon as if nandoon na. Yun ang kilos ng pananampalataya. Are you there? Kailangan laging pinapaalala Pag ang anak mo hindi makapasa-pasa sa kanyang exam, o ikaw ang hindi makapasa-pasa, ano sasabihin mo? Pagkakatalino ko. Napakatalino ko. Napakatalino ko. Sobrang talino ko. Hayaan mo na sa karirinig mo, kahit ikaw ay naniniwala na ikay matalino. At pag naniwala ka ikay matalino, ano mangyayari? Papasa ako? Hindi. Ikaw ay mamomotivate na mas mag-aral pa. Kasi ito po, ang matatalino ay mas nag-aaral. Yun lang yun. Huwag kang maniwala dun sa, ako hindi nakapag-review, hindi ako nakapag-review. Tapos pag nag-exam, kataas mo, hindi ka nag-review. Huwag kang maniniwala. Nag-aral yan. So pag sinabi mo matalino ka, it means nag-aaral ka. Are you there? O sabihin mo, mga estudyante, sabihin mo, matalino ako. Sabihin naman ng mga magulang na nagpapaaral, hari nawa.
Tuloy natin. Letter C. Ano nga yung una? Nagkakaroon ng kakaibang uri ng pag-asa. Hindi ito basta pag-asa ha, ito yung excited ka talaga. From the inside. Hindi mo may paliwanag. Pastor, ba't ka talagang pakiramdam ko meron akong malaking blessing na darating eh? Yun na yung kakaibang uri ng pag-asa. Ano number 2? Number 2, letter B. Kung hindi pa ilalabas doon eh. Letter C. Kumikilos ayon sa inaasahan. James 2:17 says, faith by itself, if it does not have works, is dead. Hindi pwedeng basta naniniwala ka. Yan ay sinasabayan mo ng kilos ayon sa pinaniniwalaan mo. Kung ang pananampalataya walang kasamang gawa, it means hindi pa buo ang faith. Ang babaeng dinurugo ay buo ang faith kasi sinabayan ng babae ng kilos ang kanyang faith. Mark 5:28, for she kept saying, if only I touch his garments, I will be healed. Alam mo ga, we need to know how to act in faith and how, kailangan malaman natin kung paano manampalataya. Kasi darating ang time, kahit pa ikaw ay meron ng lahat, meron kang insurance, meron kang health insurance, meron kang pension, meron kang magandang work, meron kang business, meron kang relationship, meron kang family. Kahit meron ka ng lahat, dadating ang time, you need something na hindi maibigay ng nakapalibot sa iyo. Hindi maibigay ng diploma mo, hindi maibigay ng iyong career, hindi maibigay ng employment, hindi maibigay ng iyong family. At that time, you need faith para makuha yon. Kaya we need to learn kung paano manampalataya. Ang babaeng dinurugo ay buo ang faith kasi sinabayan niya ito ng kilos. Ano sabi niya? If only I touch his garments, I will be healed. At dahil yun ang kanyang paniniwala, yun ang ginawa niya. Parang maliit na kilos ng pananampalataya. Hahawakan lang naman ang dulo ng laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. Kaliit naman ang kilos ng pananampalataya ngayon. Ang issue dito ay hindi ka makagawa ng malaking kilos ng faith o maliit na kilos ng faith. Ang sabi lamang, kailangang may kasabay na gawa. Hindi kailangang malaking gawa o maliit na gawa. Parang kapag ikay nagtanim, at sinabi mong ito'y para sa aking harvest, para ito ang aking tatay ay maging talagang manampalataya na ng gusto, ibigay na ng kanyang buhay ng 100%. At a little act of faith. At yun ang iyong harvest, may assignment for this seed ay ang family ko ay maligtas. A little act of faith. Pero hindi naman kailangan gumawa ka ng malaking act of faith eh. Kailangan lamang kumilos ka ayon sa pananampalataya mo. Are you there? Pero sa totoo, yung ginawa ng babae ay hindi maliit na kilos ng pananampalataya. Malaki yon. Hindi madali sa babae ang lumapit kay Jesus. Si Jesus na pinagkakalibong-bungan ng maraming tao. Ano sa English ang pinagkakalibong-bungan? Yung maraming roof? Kakalibong-bungan. Help me. Pinagkakalibong-bungan. Crowding Jesus. Gathering around Him. Or, in slang, pinagkakalibong-bungan. Ibang comedy nila, ibang kanilang humor. Iba't ibang humor eh. Dito, matatalino to. Ang hirap patawanin. Pero kayo talaga, ang babaw nyo talaga. Ano? Which is healthy. Counting, tawa lang. Itong mga ito, parang I need effort. Para, uy, nagsisimula ng umiti. Nagsisimula na. Okay. Ito, walang problema itong mga ito eh. Walang problema. Ang iniisip ng mga yan, yung kakainin mamaya eh. Matinding faith ang pinakita ng babae. Bakit? Sanay na ang babae na umiiwas sa mga tao. Kasi baka siya'y mapagalitan. Kasi nga siya ritually unclean. Baka makahipo siya o mahipo siya, magagalit sa kanya. Ang babae kumikilos sa pananampalataya. An act of faith na walang pakialam sa sasabihin ng tao.
Alam mo ba yan talagang nananampalataya? Minsan weird ang dating niyan sa iba eh. Weird ang dating niyan doon sa mga hindi marunong manampalataya. Yung nagfe-faith, yung nag-a-act in faith. O ba? Ay, may kilala ako eh, pagka umagay, magbubukas ng bintana eh. Blessing! Pasok! Eh, magkatabi naman ang bahay nung kabila. Ano ka pinagsasabi noon? Tapos tingnan mo, pag kinumusta yung mga yan, sasabihin pabuti ng pabuti. Abay, naniniwala nga eh. Alam mo, dating natin weird sa kanila. Tingnan mo, nakarinig lamang ng Bible verse, excited na eh. Tingnan mo, mga nagtatanim sayang-saya. Nagtatanim sayang-saya eh. Weird sa iba ang dating ng mga taong nananampalataya. Pero ang babaeng ito, wala siyang pakialam sa sasabihin ng tao. Pag buo ang pananampalataya mo, you believe what you believe and you act according to what you believe. Hinawakan nga ng babae ang laglayan ng damit ni Jesus at pagkahawak ng babae, gumaling siya. Kasabay noon, naramdaman ni Jesus na may power na lumabas sa kanya. Let me read it to you. Mark 5:29. Dito tatahimik ulit kayo. Immediately, her bleeding stopped. And she sensed in her body that she was healed of her affliction. At once, Jesus was aware that power had gone out from him. Turning to the crowd, he asked, "Who touched my garments?" Now, Mark 5:31. His disciples answered, "You can see the crowd pressing in on you, and yet you ask, 'Who touched me?'" O Tagalog, Panginoon naman, kita mo namang lahat ay lumalapit sa iyo, hinihipo ka. Nagsisiksikan sila ng palapit sa iyo. Pagtapos magtatanong ka kung sinong humipo sa iyo, lahat yan, everybody's touching you. Mark 5:32. But Jesus, He kept on looking around to see who had done it. Who touched me? Dami niya na. Who touched me? Sinong humipo sa akin? Tumigil si Jesus, tumingin sa mga tao. Dahil alam ni Jesus, may isang nanampalataya sa gitna ng mga karamihan ng taong yon. Dahil may lumabas na kapangyarihan kay Jesus. Mark 5:30, at once Jesus was aware that power had gone out from him. Maaaring may mga tao doong may sakit din. Saan? Doon sa crowd na yon. Lumalapit din kay Jesus. Pero bukod tangi yung babae lang ang gumaling. Bakit? Kasi she touched Jesus in a different way, in a different manner. Compared sa mga taong sinisiksik siya. Now, gusto kong ma-realize natin kaiba sa mga pinagaling ni Jesus. Listen, ang babaeng ito ay hindi kusang pinagaling ni Jesus. Jesus did not go there para pagalingin ang babaeng dinurugo ng 12 taon. Hinahanap nga niya kung sino yun eh. Hindi kusang pinagaling ni Jesus. Gusto kong pumasok sa inyong isip yan. Ang babae ang kumuha ng kagalingan, ng power, ng blessing, ng walang paalam. At bihira ang gumagawa noon. Noong una, you have to come to Jesus. Jesus have to lay His hands at gagaling. First time, may sinabi si Jesus, "Who touched me?" Sino siya? Ngayon lang nangyari ito. Sino ka? Kaya natakot ang babae. Ang alam niya ay may mali siyang ginawa. Akala ng babae ay pagagalitan na naman siya. Sanay siyang mapagalitan. Sanay siyang sabihang lumayo ka, ikaw ay marumi. Pero this time hindi. Kung ang babaeng ito na ang tawag sa kanya ay marumi, may nahipong iba at sila'y dumurumi, ibang-iba ngayon. Ang hihipo kay Jesus, lumilinis. Who touched me? Ang humihipo kay Jesus, gumagaling.
Bakit siya lang ang gumaling? Marami may sakit doon. Kasi siya lang ang nanampalataya. Look at the progression. She heard about Jesus. Anong sunod? Nagkaroon siya ng pag-asang ako'y gagaling. Anong sunod? She kept saying, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling na. Anong sunod? Kumilos siya ayon sa kanyang paniniwala. At anong sunod? Tinanggap niya ang kagalingan. Yun ang pagkakaiba. Mark 5:33. And the woman, knowing what had happened to her, came and fell down before him, trembling in fear, and she told him the whole truth. Ganito po ako po 12 taon nang dinurog ko Narinig ko po kayo, narinig ko po nagpapagaling kayo. Ako po'y naglakas na ng loob, ako po'y nakipagsiksikan na, mahawakan ko lang laylayan ng inyo. At sabi ni Jesus, Mark 5:34, Daughter, anak, said Jesus, your faith has healed you. Go in peace and be free of your affliction. Nung una pa, I have a question at the back of my mind, Bakit sabi, I was expecting na sasabihin ni Jesus, Daughter, I healed you. Hindi Sinabi ni Jesus ay, Daughter, your faith has healed you. Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Jesus, hindi ba dapat, anak, pinagaling kita? Remember, Jesus did not go there para sa babae. Si Jesus pupunta sa anak ni Jairus, yun ang ipagpepray niya. Pero habang naglalakad siya, na-interrupt ang kanyang lakad kasi may nanampalataya. May sasabihin ako sa iyo, ano mang ginagawa ng Panginoong Hesus sa mundong ito, titigil siya pag may isang nanampalataya. Hindi naman talaga dito ang punta ni Jesus Hindi naman yes. Pero titigil siya kasi mararamdaman niya, may nanampalataya. May nanampalataya. Bakit? May naramdaman akong power na lumabas sa akin. May nanampalataya. Who touched me? You don't even know what you have. You don't even know what God has given you. The opportunity, the privilege of touching Him. Manampalataya para matanggap mo ang kailangan mo. Ano pag ka namang titindi sa pangangailangan yon? Sige, nangangailangan ka ng kotse. Ipagpapalit natin, 12 taong dinurugo. Anong gusto mo? Kotse o gumaling yung 12 taong dinurugo? Anong mas importante doon? Kaya, alam mo yung health, mamaya nga yun ang aking i-declare By the way, if you are expecting na this Sunday is the declaration, hindi po. Kailan po? Hindi ko alam. Pero every Sunday of this year, there will be, of this month, there will be a declaration. And there will be one Sunday na talagang buhos ang declaration. Kailan po yun? Hindi ko alam. Kaya huwag kayong mawawala sa every Sunday ng January. Amen ba? Napakadaming sumambot at nakinabang at nagbenepisyo, tumanggap ng biyaya at ng himala sa pagtanggap sa declaration. Yes, magkakaroon ng declaration every Sunday, pero yung main Sunday na talagang declaration for the whole year, it could be mamaya, it could be next Sunday, it could be the third Sunday, it could be the last Sunday. But po hindi nyo alam? Hindi ko nga alam. I just flow. I just flow. Are you there? Let's operate in faith to tap into that power. There is power na waiting to be tapped. There is power na willing ibigay sa nananampalataya. Hebrews 11:6 says, and without faith it is impossible to please God. For anyone who approaches Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Alam mo, hindi alam ng babae na si Jesus ay nalulugod sa sinumang nananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Hindi, without faith,
you cannot please God. No, it is impossible. Kung gusto mong malugod ang Diyos sa iyo, makatulad ka sa babaeng yung humipo sa laylayan ng damit. Kung gusto mong malugod ang Diyos sa iyo, let Jesus ask, who touched me? At hayaan mo sabihin mong, ako po yun. Ang babae na lumapit kay Jesus ay naniniwala na ang source ng kailangan niya ay nandoon. Tingnan mo ha? For anyone who approaches Him must believe that He exists. He rewards those who earnestly seek Him. Ang babae na lumapit kay Jesus ay naniniwala na ang source ng kailangan niya ay nandoon. Nagtitiwala na si Jesus ay gumagawa ng himala at binibiyayaan ang humahanap sa Kanya. Pag may na-reveal sa yung karakter ni Jesus, nakakabuo ito ng pananampalataya. Na-reveal sa babae na si Jesus ay healer, kaya nabuo ang faith niya na siya'y gagaling. Napakahalaga na makilala mo ang iyong Diyos. Kaya earnestly seek Him. Ibig sabihin, know Him. Because He rewards those who know Him, who seek Him. Pag na-reveal sa iyo na si Jesus ay good God, umanda ka. Because you will receive a series of good things. Kasi nakita mo ang Diyos mo yung mabuti eh. Yun ang nireveal ni Lord sa iyo, nakatangian niya. Kapag na-reveal sa iyo si God na loving God, umanda ka, you will be secure sa buong buhay mo. Bakit? Hindi ka na matatakot sa rejection. Alam mo ba yung rejection? Yan ay panakot ng ibang tao eh. Hindi ka na bate, hindi ko ikaw bate. Bata pa eh, yan ang panakot eh. Nung lumaki-laki na, di natin siya barkada ha. Nung lumaki-laki na, di natin siya grupo ha. Hanggang pagtanda mo, gagamitin niya ng mundo laban sa iyo. Pero if you know, at nakilala mo God bilang loving God, you will live a secure life. Bakit? It doesn't matter. Kahit ang buong mundo, iwan ako. Ang pinakamahalaga sa buhay ko, ang aking Diyos, mahal na mahal ako. So you can live this life confident. Pag nabuo sa iyo, na-reveal sa iyo ang katangian ni God na siya ay good Father, magkakaroon ka ng faith na tumanggap galing sa mabuting Ama. Lagi ko sinasabi sa inyo yung verse na na-reveal sa akin kung sino si Father eh. Biglang nabuo ang faith ko eh. Yung ano, kung ang ama sa lupa, hindi nakakabutihan, marunong magbigay ng mabubuting regalo, ang mapagan natin sa langit, ay siyang pinakamabuting ama sa lahat. Reveal na reveal sa akin yon. Kaya ako pag humingi sa amay, alam kong ako'y bibigyan eh. Lalo na if I know what I'm asking is according to His will. Napaka-confident ko. Bakit? Na-reveal sa akin na siya'y mabuting ama. Ako'y may ama, mabuti siya. Pero walang sinabi ang aking mabuting ama sa lupa sa kabutihan ng ama ko sa langit. I hope may ma-reveal sa ating katangian ng Diyos. Bakit? Kasi kikilos ka lang according to how God is revealed to you. Kikilos ka lang. Kailangang laging may naririnig tayo tungkol sa karakter ni Jesus at sa mga pangako niya. Now, as what I have told you, our declaration for the year will be declared in one Sunday of the month of January. Pero we will have a series of declaration for the year sa lahat ng Sundays na yon. Yan ay part na. Kasi, in my heart, I know, I receive it, that 2026 is a year of more. Hindi ko palang mabuo yung more. More of what? Pero as I soak and as I seek God, napakatindi pala ng more. Because it is more of everything you need, of everything God wants you to have. Actually, sinong umaattend dito ng ating prayer and fasting series na nag-start on January 1? Sinong umaattend sa inyo? Di nyo napapansin ang ating theme is more of God?
Kaya nung una, more of God through holiness. Ang sumunod, more of God through serving others. At ang sumunod na si Ernest na nagturo is more of God through intimacy or humility. At sa mga susunod, there is something about the word more. Kaya naman, sa 2026, tayo higit na makikinig at magbabasa ng salita upang mabuo ang ating pananampalataya. Amen ba? Amen. Ibig sabihin, ititigil na natin ang bisyo ng pag-absent. Bisyo po yun, bisyo. Kapag yan ay malimit mong ginagawa. Are you there? Ititigil na rin natin ang bisyo ng pagiging late. Isipin mo kung ang aking itinuturo ay meron akong sineset up, yung babaeng dinurugo. Dumating ka sa kalagitnaan, magaling na. Anong nakuha mo? Papaano kapag meron ng salita doon na para sa'yo? May salita na doong makikita mo kung sino si Lord ay dumating ka sa gitna. Are you there? So, ang ibig sabihin sa 2026, mas passionate ka na sa pakikinig ng salita. Amen ba? Ibig sabihin sa 2026, hindi ka makukontento sa Sunday service. Papakinggan mo pa rin yung mga nagdaang messages. Kahit noong year 20-something. Bakit? Kasi ang salita na may hindi naluluma. Amen ba? Ang salita ay laging sariwa. Are you there? Kailan ka sinulat ang Bible? Hindi kayo pagkatagal-tagal na. Bakit pag binasa mo ay parang ngayon lamang sinulat para sa'yo? Dahil ang salita ay hindi naluluma. Ito'y laging sariwa tuwing umaga kapag binasa mo at pinakinggan mo. So 2026, more of pakikinig at pakikinig ng salita. Amen? 2026, mas matinding pananampalataya ang papasok sa atin. Amen ba? 2026, mapapansin mo, pag ikay nananampalataya, ay napakadali na sa iyo kasi sanay ka na. Amen ba? That is what I call more. Kung noong last year, ikay nananampalataya, pero somehow medyo pag ganyan-ganyan ka, 2026, iba na. Pag nanampalataya ka, walang alisan. You will keep on saying what you believe. And you will act according to what you believe. Amen ba? 2026. Hindi lamang sa tayo higit na mananampalataya. Tayo higit na magsasalita ayon sa pinananampalatayanan natin. Hindi natin katatamaran ang pagko-confess. Amen? 2026. Higit nakikilos tayo ayon sa pinapanampalatayanan. Amen ba? Nandyan ba kayo? Hindi pwede ditong basta ka lamang naniniwala. Hindi pwede ditong, tama naman, maganda naman. No, kikilusan mo ang iyong pinaniniwalaan. Pag ikaw ay nakarinig at sinabing you are healed, then kikilos kang healed. Magsasalita ka ayon sa iyong narinig. At hindi ka na magdi-describe ng nararamdaman mo. Gusto mo bang laging ang kausap mo, pag kayo nag-uusap, ay sisimulan yung naramdaman niya sa paa, tapos aakyat sa tuhod, tapos aakyat sa bayawang, tapos pupunta na sa balikat, at kahuli-huli ay nasa ulo na? Anong masarap pakinggan doon? No, ang sisimulan mo sa kasimula-simulaan ay you are well. Everything is well with you. Because God healed you, and God is keeping you healthy. Amen ba? You will keep on saying that. Because ngayong taong ito, oo nga't maraming tumanggap ng himala. Ibang klaseng himala ang tatanggapin mo ngayon. Himala dahil ikay nanampalataya, katulad ng babaeng iyon. Are you there? Pastor, ayaw ko naman nung matagal May sasabihin ako sa iyo, napakabilis tumanggap nung babae. Narinig lamang niya, nandyan si Jesus. Nandyan si Jesus. Napakabilis lang nabuo ang faith sa kanya. Si Jesus ay nagpapagaling. Talaga, nagpapagaling siya. Paano mo nalaman? Kita ko nandun ako May pinagaling siya ganon. Si Jesus, darating siya dito? Oo, darating siya. Talaga, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling na.
Mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling na. Nariyan na, nariyan na, nariyan. Ayun, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling. Tabi. Mahawakan ko lamang. Ilang kayang oras? Ilang oras sa period of time? Bago niya narinig, naniwala, nanampalataya, nagsalita, kumilos, at nahipo. Kaunting oras lang yon at mamaya natanggap ng niyang kagalingan. Kapatid, pag sinabi kong manampalataya, hindi ibig sabihin nagtatagal. Ang ibig sabihin lamang, manampalataya ka at bahala siga't ibigay kung anong pinananampalatayanan mo sa panahong gusto niya. Sa 2026, you will be violent in claiming God's promises. Hindi ka na hihiya-hiya. Talagang pag may na-declare, kukunin mo yung deklarasyon, akin yun. Hindi pa naglalagay ng box, nagtatanim ka na, akin yun, because nagde-declare na kinukuha mo and you are violently claiming that word for you. Amen ba? 2026, iba ang kilos mo ng pananampalataya. Hindi ka na nahihiya. Kahit anong sabihin nila, ako'y nananampalataya para ako'y tumanggap. Sila'y gumawa ng kanila, ako'y gagawa ng akin. At ito ang aking kilos ng pananampalataya. 2026, ibang klase kang manampalataya. Amen? 2026, there will be more faith that will be exercised. More faith na makikita. Kahit yung mga kakilala mo, magtataka sa iyo kasi iba ka na magsalita eh. Hindi mo ino-oppose yung iyong pinananampalatayanan. Hindi mo ino-oppose yung iyong pinaniniwalaan. Alam mong mangyayari, kahit yung mga kasama mo, kakaiba na ang tingin sa iyo. Kasi yung pag-asa mo, kasi dati parang pinaano mo lang eh, hinahype mo lang. Pero ngayon hindi. Ang pag-asa mo galing talaga sa loob. Because you learn, you know, Jesus, nakilala mo ang God na nangako sa iyo, nakita mo ang karakter niya, na siya'y mabuting Diyos, na siya'y Diyos na, hindi ka iiwan, na siya'y totoo sa kanyang salita. Kaya naman kikilos ka ng iba, punong-puno ng pag-asa. Kanino yon? Kanino yon? Hindi ka madi-discourage ng mga nangyayari sa buhay mo. Hindi ka madi-discourage ng mga sinasabi ng ibang tao sa iyo. Bakit? Kasi yung pananampalataya mo, buong buo, I know mangyayari. Mangyayari ang salita ng Diyos sa akin. Now, 2026. Sabihin mo, 2026. More faith sa buhay ko. Sa 2026, mas maraming manifestations ng ating inaasahan, ng ating makikita. Marami. At sa 2026, mabilis na manifestation sa natural ng ating pinananampalatayanan. Kaya ni Lord padaliin ang anumang iyong hinihingi at inaasahan for His glory. Kaya niya iyang pabilisin. Kung sa natural ay parang magtatagal ng 1 taon, 5 taon, 10 taon, may sasabihin ako sa iyo, walang makakahadlang para gawin ng Diyos ngayon at ibigay ng Diyos ngayon kung anumang pinananampalatayanan mo. Walang nakahadlang nung ang babae ay humipo sa laylayan ng damit ng Panginoong Hesus at tinanggap ang kagalingan. Walang nakahadlang sa kanya at tinanggap niya noon din mismong moment na yon. For every act of faith, ang Diyos ay nalulugod sapagkat sasabihin ng Panginoon, Who touched me? Who touched me? Kung noon, dahan-dahan ang dumarating, kaya ni God ibigay ng isang bagsakan lang. Kanino yon? Kung noon, ang paggaling mo yung unti-unti, hoy, nababawasan na. Hoy, nag-iba na. May sasabihin ako sa iyo, kaya ni God gawin ng isahan lang, isang moment lang. Kanino yon? Alam mo, huwag mong sabihin na hindi ka napapansin ni Lord. No. Kaya ang feeling mo hindi ka napapansin ni Lord kasi hindi ka nananampalataya eh.
sa nananampalataya, may sasabihin ako sa iyo, hindi ka lang napansin, tumigil pa ang Panginoong Yesus at sasabihin, sino siya? Sino siya? Bakit po? Naramdaman ko, He touched me. Alam mo, for a very long time, hiningi natin sa Panginoon, Lord, touch me. Lord, hipuin mo ako. Lord, gusto kong maramdaman ang presensya mo. Pero alam mo ba, kahit ang Panginoon ay nagnanais din siya ay matouch. Nagnanais din ang Diyos na siya ay mahipo. Ang sabi mo, Lord, bumaba po kayo. Gusto ko pong maramdaman ang pag-ibig niyo at ikay napuspuos ng banal na Espiritu. Praise God. Pero may sasabihin ako sa iyo, ang Diyos man gusto na siya'y nahihipo. At paano mo siya mahihipo? Come on, ikaw ay manampalataya. Ikaw ay kumilo sa pananampalataya mo. Sabihin mo, pinapananampalatayanan mo. Huwag mong babaguhin ang iyong sinasabi. And I'm telling you, nahihipo mo ang Diyos. At kapag nahipo mo ang Diyos, it means may lumabas na power sa Kanya. Siya'y lilingon. Sino ka? Sinong humipo sa akin? And then sasabihin mo, Lord, me, I touch you. I touch you. Sino dito ang gustong hipuin ang Diyos? Lahat na gustong humipo sa Diyos. Lahat na gusto na siya ay matouch niya si Jesus. Come on, stand up. Ang na-preach ay ang babaeng dinurugo. It is about healing. Ang babaeng ito ay 12 taon nang dinurugo. Desperate. Di na alam ang gagawin. Ubus na ang kanyang kakayanan. Well, I don't know kung meron ditong ganon. Pero kung meron man dito na matagal nang may iniinda sa katawan, huwag mong hayaang mawala ang iyong pag-asa. Ako po ay nag-expect nung 1 taon wala. Yes, it doesn't matter. Bakit? Hindi naman binabago ng iyong pag-iintay kung sino si Jesus. Siya pa rin ang healer. Siya pa rin ang healer. Bakit? Kung noong bang 1 taon hindi mo natanggap, nabago ba ang katangian niya? No. He remained the healer. Jesus is the healer. And I want, and I pray na ma-reveal sa atin kung sino siya. He is the healer. Lahat ng mga kahit lalaki, babae at lalaki, na there is something about the reproductive system. Merong issue sa womb, sa ovary, sa sperm count, sa healthy eggs, things like that. Di ako masyadong sa medical Pero something about the reproductive system, doon lang tayo sa nananampalataya na something about the system niya na sa pagre-reproduce. Kasi yung babae kasi sa menstruation merong issue. And then, kung ikaw ay merong problema sa dugo, something about dugo, high blood, low blood, anemia, ikaw muna. Ikaw muna. Kasi yun ang na-preach Yun ang word Sabihin mo, Jesus, you are my healer. Jesus, hindi mababago ng sitwasyon ang katotohanan na ikaw ay nagpapagaling. Now, touch the part of your body na kailangan ng healing. Oh, Father God, you are the healer. Panginoon, kung yung babae, hindi ka naman dumaan doon para sa babae Lumalakad ka para sa anak ni Jairus. Pagagalingin mo ang anak ni Jairus. Pero nandoon yung babae. Kasi nananampalataya sa iyo. Panginoon, nandito ang iyong mga anak, your daughters, even your sons, your children, na nananampalataya. At gusto ring humawak sa laylayan ng iyong damit.
Ngayon, prophetic act. Ikaw ay kikilos na parang hinahawakan mo ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. Sige, sige. Lord, I pray and I declare na habang hinahawakan namin ang laylayan ng iyong damit, healing is flowing sa iyong mga anak. Healing is flowing sa iyong mga anak. Healing is flowing now, 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 now. Again, talking about healing, first Sunday of the year, gusto ng Panginoon na we will prosper, be in health as our soul prospereth. It is God's will for healing. That's why tinanggap niya ang mga latay bilang siyang kabayaran sa sakit karamdaman. And His name reveals His will. He is Jehovah Rapha, God the healer. Ang pangalan pa lamang ay nagsasabi na kung ano ang kanyang gustong gawin. Ikaw na may nararamdaman sa katawan mo, for a very long time, ikay nag-aalala dito. For a very long time, marami ka nang ginawa. For a very long time, at sinasabi mo, ano kayang mangyayari? For a very long time, ito'y nagiging question sa iyo. I am telling you, Jesus is coming. Jesus is walking. At ikaw ay hihipo rin sa laylayan ng kanyang mga damit. You will touch Jesus today. Ang kailangan ni Jesus ay nananampalataya. Ang kailangan ni Jesus ay naniniwala sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. Na kung ano siya noon, ganun pa rin siya ngayon. Na kung siya ay nagpapagaling noon, nagpapagaling pa rin siya ngayon. Kaya ikaw, let you be the person that Jesus will ask, sinong humipo sa akin? Let you be the one. So right now, ito ang gagawin mo. Prophetic act. Hihipuin mo rin ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. Close your eyes. And Jesus is passing. At ika'y lumalapit. Come on. Touch. Touch Jesus. Touch Jesus today. Touch Jesus now. Touch Jesus. Come on. Touch Jesus. Sige. Ilaban mo, isiksik mo. Kunin mo. Kunin mo. Kunin mo yung power. Kunin mo yung kagalingan. Come on. Touch. Yes, touch. Touch Jesus. Touch Jesus. Healing flow. Healing flow today. Healing flow sa'yo ngayon. Healing flow now. 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 Worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Alam mo yung nasa isip ng babae? Hindi ako papayag na hindi ko mahihipo ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. Alam mo nasa isip ng babae? Hindi ako papayag na hindi ako gagaling ngayon. Alam mo nasa isip ng babae? Ako'y desperate. Wala na akong ibang mapupuntahan. Wala na akong ibang aasahan. Wala na akong magagawang iba kundi ang manampalataya at pagtiwala kay Jesus. Alam mo nasa isip ng babae? Jesus or nothing. Kung gaano kadesperado yung babae, ganon din tayo. Walang iba, walang iba. Si Jesus na lang. Yun ang mindset. Si Jesus na lang. Again, close your eyes. Huwag mong palalampasin si Jesus na hindi mo nahahawakan ng laylayan ng damit. Gustong gusto ni Jesus na mahawakan mo siya. Gustong gusto ni Jesus ibigay ang healing sa'yo. Gustong gusto ni Lord. Come on, touch, touch, touch Him.
touch Jesus. It is not Jesus touching you. You are touching Jesus. Touch Jesus. Sabihin mo, Jesus, naniniwala ako sa iyo. Nananampalataya ako sa iyo. I claim my healing. I claim my healing. I claim healing. Stop working, even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Hindi ako papayag na hindi ka gagaling. Hindi ako papayag na hindi ka gagaling. Bakit? Sapagkat nahayag ang salita. Ang salita ay totoo, makapangyarihan. Hindi ako papayag na hindi mo matatanggap ang kagalingan. Now, raise up your hands. Touch Jesus. Now! 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 Healing flow! Healing flow! Healing flow! Healing flow! Now! 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 I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. In the last days, the kingdom of God will suffer violence because violent people will claim what is theirs. We are claiming our healing because Jesus has paid the price for our healing. Ang kine-claim natin ay para sa mga anak ng Diyos, para sa atin. Kayo na nasa online, I am declaring, habang nakataas ang iyong mga kamay, receive your healing. Now! 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 Ngayon, pasasalamatan mo ang pinagtiwalaan mo. Sasabihin mo specifically kay God kung saan ka gumaling. At papasalamatan mo si Lord doon. Kung ikaw ay kaninang pinanampalatayanan mo, back pain, kung ano man, pasalamatan mo si Lord sapagkat magaling ka na. Say it. Hindi natin binabago ang ating confession. Pasalamatan mo si Lord at magaling ka na. Thank you, Lord. Thank you, God. Sineselyuhan ko ang salitang inyong narinig. Hindi ito mananakaw sa inyo. Ito'y nasa puso. Sineselyuhan ko rin ang healing na inyong tinanggap. Sineselyuhan ko ito ng dugo ng Panginoong Jesus. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord.